Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Si Tom ay hindi bakante pero kaya ko makumpuni iyon gayunpaman. Pag in English po yan, ang una nyo pong ita-translate ay itong si Tom ay hindi bakante bilang Tom is not available. Tapos isusunod nyo po ay itong comma. Okay? Tapos sa kanyo pa isusunod yung but na sa Tagalog ay pero. Tapos dito ang napili natin sa baba ay itong kaya ko. Pag in English po yan, I can. Tapos sumunod po, dito naman sa baba uli, ang napili naman po natin ay makumpuni. Pag in English ay fix. Tapos ang isusunod po natin na itong iyon bilang it. Tapos comma. Tapos yung gayunpaman bilang though. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. Tom is not available, but I can fix it though. Okay po? Okay, subukan naman po natin itong si Joy. Okay? Hindi matawagan si Joy sa ngayon. Pero, kaya ni George aprobahan ito. Gayunpaman. Okay? Pag in English po natin yan, itong hindi matawagan si Joy sa ngayon, Joy is unreachable right now. Tapos isusunod nyo po ay comma, tapos but. Okay? Para sa salitang pero. Tapos ang napili natin dito sa baba ay itong kaya ni George. George can. Okay? Tapos sumunod po ay ang napili natin dito ay aprobahan bilang approve. Tapos itong salitang ito bilang it. Tapos yung gayunpaman bilang though. Okay? Pero wag niyong kakalimutan yung comma ha, bago mag-though. So, pag in English po natin yan, Joy is unreachable right now, but George can approve it, though. Okay? So, kung mapapansin nyo, napapabilis po yung paggawa natin ng sentence tapos mahaba pa kapag may ganito pong klaseng pattern, di ba? Okay, bali po yung mga mensahe po na nabubuo po natin gamit po ito. Itong pamimilian po na ito ay sinasabi po natin na yung tao ay bakante o yung tao ay wala. O kaya yung pinag-uusapan yung schedule ay hindi umaayon sa inyong plano. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung mga nakamensahe po dito ay negatibo po ang impormasyon. Ngayon, gusto mong sabihin na kahit negatibo itong impormasyon na sinabi mo, ay meron pa rin pag-asa na maayos yung problema. At para magawa po natin yan, gagamit po tayo ng but. O sa Tagalog ay pero. Na ito pong but ay ang pinagsasama po ay negatibo na mensahe at positibo na mensahe. Ito pong nasa baba, yan yung positibong mensahe. Okay, so yan yung tulong ng pero o but. Okay po? Okay, ipaliwanag ko lang po itong though. Bali, ang itong though po, ang kanyang pinapaliwanag po dito ay itong positibong mensahe. Na sa kabila nito na mayroong positibo ay ang gagawa po ay hindi po yung expert o yung kailangan nating tao. Yun po yung ibinibigay na ideya po nito. Sa kabila nito na may positibong mensahe o sa kabila nito na kaya ni George aprobahan ito, hindi yan yung inaasahan talaga nating taga-aproba, kundi ibang tao, yung leader dapat mismo. Yun yung naibibigay po ng though na ideya. Okay? Na tinagalog po itong though bilang gayon paman o sa kabila nito.
Okay? So, tandaan nyo na po yung ideya talaga nitong dough natin. Okay? At ito pong bat, tandaan nyo po, yan po ay tumutulong para yung negatibo ay ikontra natin gamit ang positibo. Okay? So, sana makikitandaan po itong ating aralin ngayon kasi po ito po ay talagang kailangan nyo talaga na matutunan. Okay? So, ito pong mga mensahe po dito na nabubuo nyo, syempre negatibo, pero ang impormasyon po niyan ay pang ngayon. Na sinasabi po natin ay si Tom ay hindi bakante ngayon. Okay? So, pang ngayon po yan, kaya gumamit ako ng is. Okay? Ibig sabihin niyan, ang impormasyon natin ay pang ngayon. Okay? Ganon din dito sa baba. Pang ngayon din po ito. Okay? Na kahit wala yung tao, kaya natin makumpuni o kaya niyang tapusin yung bagay na itinuturo gamit itong salitang ito o iyon. Okay? So, sana may kipag-aralan ng mahusay para gumaling agad sa English at saka maraming salamat po sa mga nagsasubscribe para tumulong sa ating channel para may maintain po. At saka doon sa mga naglalike at nag-share, salamat din po para makita rin po ng iba. Maraming salamat po.